wait lang, ano muna natin. Next. Just next. Okay. So ayan, so ang ating pag-aralan ay buhay ni Enoch at ang 144,000. Okay? Sapagkat sa Biblia, ang buhay na sasalubong sa Panginoon, ito po yung 144,000. Sila po ay hindi makaranas ng kamatayan. Tatayo sila sa The Great Tribulation at sila yung saksing buhay na sasalubong sa Panginoon. Kaya ang ating pag-aralan po ay ang buhay ni Enoch. Ayan, bago natin umpisahan ang ating pag-aaral, nais kong humingi ng tulong sa Panginoon sa pagitan ng panalangin. Tayo manalangin, kapatid. Kapagpala ka, O Diyos na mapagpangirihan sa lahat, kami po ay lumalapit sa Panginoon sa pagitan ng paghiling ng iyong pamatnubay sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ipaunaw, Panginoon, sa bawat isa sa amin upang kami, O Diyos, ay may handa sa iyong pagdating. Pagpalain mo, Panginoon, ang mensaheng ito na isinulat sa iyong propita at sa mga banal na kasulatan. Magbigay, Panginoon, sa amin ng paghahanda sa pagsalubong sa iyo. Ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ayan, kapatid. Sino ang nakakaalam sa buhay ni Enoch? Siguro, alam natin yan, no? Lahat, no? Kapatid? Sino si Enoch? Ayan, ang tanong. Sino si Enoch, mga kapatid? Ito. Ayan. Ayan, si Enoch po ay, siya po yung buhay na dinala ng Panginoon sa langit, hindi nakaranas ng kamatayan. Ano ang sinabi ni Apostol Pablo tungkol kay Enoch? Sabi ni Apostol Pablo sa Hebreo 11 verse 5 hanggang 6. Isasama ko ang 6, mga kapatid, no? Sa panampataya, si Enoch ay inilipat upang huwag niyang makita ang kamatayan. At siya hindi nasumpungan sapagkat siya inilipat ng Diyos. Sapagkat bago siya inilipat, ay pinatotohanan sa kanyang siya'y naging kalugod-lugod sa Diyos. So, bago pala siya inilipat, dinala sa langit o nawala, kasi hindi na siya nasumpungan, ang buhay ni Enoch ay naging kalugod-lugod sa Diyos. Ayan, no? Naging kasiya-siya sa ating Panginoon. So, paano ba nalulugod ang Diyos? Sabi nga sa 6, at kung walang pananampalataya, ay hindi maaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalataya na may Diyos. At siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap. So, kapag daw tayo ay lumalapit sa Diyos, dapat tayong lumalapit na may pananampalataya. Kapag wala daw pananampalataya, hindi nakakalugod sa Panginoon. Lahat ba tayo may pananampalataya, kapatid? Amen, ano? Bakit na ito? Dahil sa ating pananampalataya. Ayan. So, ang buhay ni Enoch ay naging kalugod-lugod dahil sa kanyang pananampalataya. So, marami ang lumalapit pero walang pananampalataya. Ano? Kaya kung walang pananampalataya, sabi ng Biblia, sabi ni Pablo, hindi maging kalugod-lugod sa kanya. At dito tayo, mapatid, sapagkat ang lumalapit ay dapat sumampalatayang may Diyos. Okay, ang pananampalataya ay sa mga bagay na hindi nakikita, sa mga bagay na inaasahan. No? So, sabi dito, siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa kanya'y nagsisihanap. Paano ba ipinapakita ang pananampalataya na gumagawa? Paano ba ito iyan tulad, mga kapatid?
sa magitan ng paghahanap sa Diyos. Kasi hindi natin nakikita ang Diyos. Di ba ba? Sabi ni Santiago, ang papataya ay kalakip nito ang gawa. Kung walang gawa, patay, di ba? Ang papatayang walang gawa ay patay. Pero paano nga natin mayahambing, mahintulad ang panapataya na gumagawa? Ayan. Kaya sabi ni Santiago, nakikita mo na ang panapataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa. At sa pamagitan ng mga gawa ay naging sakdal ang pananampalataya. Si Enoch ay naging kalugod-lugod sa Diyos dahil sa kanyang pananampalataya. At kung walang panapataya, hindi naging kalugod-lugod sa Diyos. So, paano ba natin ipahintulad yung tinatawag na panampalatayang gumagawa? In-explain ko ito dati, kapatid. Katulad po ng isang treasure hunter. Ang treasure hunter, hindi po siya basta-basta maniniwala sa isang treasure. Mayroon pong basihan na tinitignan kung ang isang kayamanan ay totoo. At ano ang tinitignan, kapatid? Yung mapa. Di po ba? At ang mga treasure hunter, alam nila kung ang mapa ay original o fake. Di ba? So, halimbawa po, kung ang isang treasure hunter, ang isang kayamanan ay naroon sa kabilang bundok at nakalagay sa isang mapa ang guide kung saan mo siya pupuntahan. Kung totoo ang pagtingin ng isang treasure hunter, anong gagawin ng treasure hunter? Pupuntahan niya ba yung kayamanan o hindi? Dahil naniniwala siya na ang kayamanan na kanyang nakita doon sa mapa ay totoo. Pupuntahan niya, hindi? Pupuntahan niya. Hahanapin niya ng buong pagsisikap ayon po sa guide na nakalagay doon sa treasure. Di po ba? Kasi ang treasure hunter, alam niya yung kanyang hinahanap ay totoo. So, may guide sa mapa na susundan niya kahit natinik yung dadaanan, kahit bangin pa yung dadaanan, pupuntahan niya yun kasi naniniwala siya na ang totoo yung treasure nandoon. Hahanapin niya hanggang hindi niya titigilan hanggang hindi niya masusumpungan. Sabi dito, siya ang takapagbigay ganti sa mga nagsisihanap sa kanya. Ganon din ang Diyos, kapatid. Sa pamagitan ng ating pananampalataya, hinahanap natin ang Diyos hanggang sa ating siyang masumpungan. Sa paghanap natin sa Kanya, katulad ng isang mapa na mayroong guide tayong sinusundan. Nang ibig sabihin po, ang guide ng ating pagsusunod, paglilingkod sa Panginoon, itong kautusan. Kaya sabi dito ni Pablo, nakikita mo ang papatay gumagawa, kalakip ng gawa. Sa magitan ng gawa, naging sakdal ang panampalataya. Kasi kapag nanampalataya ka, na totoo yung hinahanap mo na treasure, hindi ka titigil hanggat hindi mo masusumpungan yung kayamanan niyo. Dahil naniniwala ka na totoo yung kayamanan na kalibing doon sa bundok. Ano mang hirap ng iyong pupuntahan, maaabot mo yun. Ganoon din, kapatid, sa paglilingkod sa Panginoon, kahit may mga tinik, kahit mga pagsubok, kapag totoo ang iyong pananampalataya, sabi ng Biblia, kapag hanapin mo ang Panginoon ng buong puso, masusumpungan mo siya. Kaya, kapag walang pananampalataya ang isang tao, kapag hinanap niya ang isang kayamanan, maaring sa kalagitnaan ng bundok, susuko na siya. O hindi pa siya makarating doon sa talagang nandun yung kayamanan, aatras siya. Bakit? Ang tawag doon sa Biblia, kawalan ng pananampalataya. Kaya hindi talaga kalugod-lugod sa Diyos kapag walang pananampalataya. No? Kaya itong si Enoch, siya ay naging kalugod-lugod sa Diyos dahil sa kanyang pananampalataya. Okay?
Ayan, si Enoch ay inilipat upang huwag niyang makita ang kamatayan. Hindi siya nakaranas ng kamatayan. Hindi siya nasumpungan. Ibig sabihin, kapatid, hinanap siya ng mga tao at hindi na nila nakita si Enoch. Bakit? Kinuha na siya ng Diyos. Dahil ang kanyang pampataya ay naging kalugod-lugod sa Panginoon. Ngayon, ating pag-aralan, kapatid. Ayan. Sino ang ama ni Enoch, kapatid? Sa Biblia, sino ang ama ni Enoch? Ayan. Ayan, sa Genesis, ating titignan, kapatid. Sabi ito sa Genesis 5 verse 18, nabuhay si Jared ng 162 taon at naging anak si Enoch. Sino ang ama ni Enoch? Si Jared. Ayan. So, yan po yung magulang ni Enoch. Sa kasaysayan, si Enoch ay nasa ika-7 henerasyon mula kay Adan. Ayan. Ito. Yan. Si Adan ay nabuhay sa loob ng 930 years. So, napakahaba ng panahon ng mga tao, no? Si Seth naman, naging anak ni Adan, ay nabuhay ng 912 years. Si Enos, 905 years. Si Kainan, 910 years. Si Mahalalel, 895 years. Si Jared, yung ama ni Enoch, ay nabuhay siya sa loob ng 962 years. At si Enoch, itong ating beda sa ating pag-aaral, ang naging edad niya sa sanlibutan ito, 365 years. Ayan. Nabuhay si Enoch sa 65 taon o 65 years at naging anak niya si Matusalem. Nung naipanak niya si Matusalem, kapatid, doon na siya naging faithful sa Panginoon. Naging matapat siya sa Panginoon. Si Enoch ay lumakad kasama ng Diyos sa loob ng 300 years na walang kasalanan, sinless. Di ba? Sa loob ng 300 years, walang kasalanan. Si Enoch namuhay sa sanlibutan. Di ba, mga kapatid? Siya ay kasama niya ang Diyos sa kanyang buhay. Gusto ba natin kasama ang Diyos sa ating buhay araw-araw, mga kapatid? Yan ang ating pag-aralan. Paano ang buhay ni Enoch, mga kapatid, no? Kaya sabi dito, lumakad si Enoch sa 22, lumakad si Enoch kasama ng Diyos pagkatapos na may panak si Matusalem na 300 taon. 300 years, walang kasalanan. Pagkatapos may panganak niya si Matusalem, 65 years ni panak si Matusalem, at sa loob noon, 300 years, namuhay na si Enoch na kasama ang Diyos. Walang kasalanan. Grabe. No? At nagkaanak pa siya ng mga lalaki at babae. Meron pa siyang mga anak. Pero nang ipinanak si Matusalem, doon nagpasimula ang kanyang tapat na pamumuhay sa Diyos. 65 years ang edad niya. Okay? Kaya ang edad niya ay 365 years. Sa loob ng 300 taon, namuhay si Enoch na walang kasalanan. Kasama niya ang Diyos araw-araw sa kanyang buhay. Sabi ito, at lumakad si Enoch kasama ng Diyos at di nasumpungan sapagkat kinuha siya ng Diyos. Ayan, kapatid, ang buhay ni Enoch. Alam mo, kapatid, si Enoch ang kauna-unahang propeta sa Biblia. Ayan. Siya po yung unang propeta na inatala sa Biblia. At ang propesiya ni Enoch ay naitala dito sa Jude 1:14-15. Ito yung propesiya ni Enoch tungkol sa third coming ni Jesus Christ. Marami nag-isip na ang talatang ito ay second coming. Hindi po. Third coming po ito ni Jesus Christ. Ang propesiya ni Enoch. Sabi ni Apostol Jude,
At ng mga ito naman ang hinulaan ni Enoch na ikapito sa bilang mula kay Adan na nagsasabi, narito dumarating ang Panginoon na kasama ang kanyang mga laksa-laksang mga banal. Mga banal ito. Ito yung mga maliligtas. Di ba, pagdating ni Jesus Christ, ang mga banal dadalhin sa langit sa loob ng 1,000 taon. Pagkatapos ng 1,000 taon, bababa ang Jerusalem kasama si Kristo at ang lahat ng mga banal. Yan. Sabi dito, kasama ang laksa-laksang mga banal. Anong gagawin sa third coming ni Jesus Christ upang isagawa ang paghukom sa lahat? Sa lahat ng masasama. Kasi bubuhayin yung masasama. Upang sumbatan ang lahat ng masama. Upang sumbatan ang lahat ng masasama sa lahat ng kanilang gawang masama na kanilang ginawa na may kasamaan. Ito po yung pagsumbat sa masama. Bakit hindi sila naligtas? Igagawad ng Panginoon ang hatol sa masama. Ipapakita ng Diyos bago sila susunugin sa dagat-dagatang apoy kung bakit hindi sila naligtas. Kaya sa third coming, susumbatan sila sa kanilang ginawang kasamaan. Okay? Sabi dito, at sa lahat ng mga bagay na mabibigat na sinalita, yung mga bad words, kasama po yan. Nandun sa Mateo, sabi ni Jesus Christ, sa salita, kayo ay hahatulan. Sa salita rin, kayo pawalang sala. Okay? Kaya sabi dito, laban sa kanya ng mga makasalanang masama. Kaya ito yung third coming ni Jesus Christ. Hinulaan na ni Enoch. Siya yung kauna-unahang propeta sa Biblia, si Enoch. Ayan. So, kaya dito tayo sa pag-aaral, mga kapatid, no? Ang buhay ni Enoch, mga kapatid. Kaya nagtanong ako kanina, sino ang gustong sasalubong na buhay sa Panginoon? Sino? Lahat tayo, di ba? Lahat tayo minimithi natin na makasalubong ang Panginoon. Pero sabi dito, ang buhay ni Enoch ay kumakatawan sa antas na kabanalan, na karakter, na kailangan maabot ng 144,000. Kasi ang 144,000, sila po yung buhay na sasalubong sa Panginoon sa Revelation 7. Hindi sila makaranas ng kamatayan. Dadaan sila sa 7 huling salot. Okay? Kaya itong karakter ni Enoch ay kumakatawan sa kabanalan na karakter na kailangan maabot ng 104,000. Banal na karakter. Ang banal na karakter ni Enoch, yan ang banal na karakter na kailangan maabot ng 144,000. Talaga na, si Enoch ay lumakad kasama ng Diyos sa loob ng 300 years. Walang kasalanan. Okay? Anong sabi ni Ellen G. White? Ito ang sabi ng ating propeta. Sa Patriarka at mga propeta, page 99. Sabi dito, sa kaligitnaan ng isang sanlibutan na sa magitan ng kasalanan ay gugunawin. Sabi ito, ulitin ko ha. Sa kaligitnaan ng isang sanlibutan at sa magitan ng kasalanan ay gugunawin. Kasi ginunaw ito ng baha noon, di ba? Si Enoch ay namuhay ng isang buhay na gano'n na lamang kalapit sa Diyos, na siya ay hindi pinintulutang mapasailalim ng kamatayan. Yun yung buhay ni Enoch, sabi ng ating propeta. Sabi nito, ang banal na karakter ng propetang ito ang kumakatawan sa antas na kabanalan na kinakailangan maabot noong mga binili mula sa lupa. Apokalipsis 14 verse 3. Kaninong talata yan, yung Apokalipsis 14 verse 3? Ito yung 144,000. Ulitin ko ha. Ang banal na karakter ng propetang ito, si Enoch, ang kumakatawan sa antas ng kabanalan na kinakailangan maabot noong mga binili mula sa lupa. Yan yung kailangan. Sabi dito, sa Apokalipsis 14 verse 3, babasahin ko maya yung 100,000, no? Sa panahon ng ikalawang pagdating ni Kristo, sabi dito ni G. White, sa panahong iyon,
Tulad sa panahong bago ang baha, ang kasalanan ay iiral. Di ba? Umiiral ang kasalanan ngayon. Anong kasalanan? Paglabag sa kautusan. Okay? Umiiral. Sa pagsunod sa udyok ng mga, ulitin ko, sa pagsunod sa udyok ng kanilang pusong makasalanan at ang turo ng mandarayang filosofiya. Alam niyo pa rin yung turo ngayon, yung ikay makasalanan, na hindi mo kayang mamuhay, hindi mo kayang sundin ang kautusan, walang nakasunod sa kautusan. Ang aral ng kapatid, nakatakot yan. Yan yung aral ng Pentecost, mga evangelical doctrine. Yung mga filosofiya na pumapasok sa iglesia ngayon, na hindi natin kayang mamuhay na makasunod sa kautusan ng Diyos. Okay? Kaya sabi nito, sa pagsunod sa udyok ng kanilang pusong makasalanan at sa turo ng mandarayang filosofiya, ang tao ay maghimagsik sa kapamahalan ng langit. Ano ang pundasyon ng kapamahalan ng langit? Ang pundasyon ng pamahalaan ng Diyos ay walang iba ang kanyang kautusan. Maghihimagsik sila. Kasi sinasabi, walang makakasunod sa Ten Commandments. No? Kaya sabi dito, subalit tulad daw ni Enoch, ang bayan ng Diyos ay magsisikap na magkaroon ng dalisay na puso at pagsang-ayon sa kanyang kalooban hanggang masinag sa kanila ang pagiging tulad ni Kristo, tulad ni Enoch. Dalawa, Christ character at katulad ni Enoch. Ito ang kailangan ng isang bayang sasalubong sa Panginoon. Kanilang babalaan ang sanlibutan tungkol sa ikalawang pagdating at tungkol sa hatol sa mga pagsalangsang. Ito ang gagawin ng bayan ng Diyos. At sa magitan ng kanilang banal na pakipag-usap at halimbawa ay kanilang susumbatan ang kasalanan ng hindi kumikilala sa Diyos. Ito dapat ang gawain ng gustong makasalubong sa Panginoon. Kung paanong si Enoch ay nilipat sa langit bago gunawin ang mundo sa magitan ng tubig, yan. Gayon din naman ang mga buhay na matuwid ay ililipat mula sa lupa bago iyon gugunawin sa magitan ng apoy. Kaya nga, kung gusto natin, mamuhay tayong kalugod-lugod sa Panginoon. Ang kautusan at panampalataya ay hindi pwedeng paghiwalayin sa paglingkod. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, pinawalang saysay kayo natin kautusan sa pamagitan ng pataya, huwag nawang mangyari kung ipinapagtibay pa nga natin ang kautusan. Ang pagsunod natin sa kautusan ay bunga ng ating pananampalataya. Pero kung walang pananampalataya, mahuhulog ang tao sa pagsuway. Yan mapatid, no? Yan yung antas na kabanalan na kailangan maabot ng gustong sasalubong na buhay sa Panginoon, sabi ng ating propeta. Ayan. Sabi dito sa Revelation, ito inihayag na po ng Panginoon ng katangian ng 144,000. Sabi sa Revelation 14 hanggang 5, tumingin ako, sabi ni Juan, at tumingin ako, narito ang kordero ay nakatayo sa bundok ng Sion. Ang kanyang kasama ay 144,000 may pangalan niya at pangalan ng kanyang ama na nakasulat sa kanilang noo. Saan tatatakan ang bayan ng Diyos? Sa kanilang noo. Di ba? Revelation. Bakit nakasulat yung pangalan ng ama, pangalan ng anak ni Jesus Christ sa kanilang noo? Okay, nakasulat. So, diretso na tayo kapatid, no? Ang ibig sabihin, itong 104,000, sila po ay nasilyuhan. Dahil ang pangalan ng Ama, ang pangalan ni Jesus Christ, naisulat sa kanilang noo. Okay. Ngayon, ating tatanungin, ano ang inihayag kapag nagbanggit ng pangalan? Diba? Saan ginagamit ang pangalan? Siyempre, ang pangalan inihayag ito, ang pangalan ay inihayag nito ang katangian ng isang
tao. Tama? Ayan. Ang paghahayag ng kanangian ng isang pangalan ay mayroong tatlong bagay. Una, ginagamit ang pangalan bilang pagkakilanlan. Paano makilala kung walang pangalan ng isang bagay? Di ba? Isang tao. Yun ang ibig sabihin. Pangalawa, ang pangalan ay nagpapakita o nagpapakilala ng authority. Pangatlo, ang pangalan ay nagpapakilala o naghayag ng karakter. Paano makilala ang Diyos at si Kristo? Si Kristo, di ba? At ang Ama. Sabi ng Ezekiel, ibinigay ko sa kanila ang Sabat upang maging tanda sa akin na kanila upang kanilang makilala na ako ang Panginoong nagpapala sa kanila. Ang tatak ng Diyos ay Sabat. Sabat. At yun yung address para makilala natin ang Panginoon. Sabi sa Ezekiel 20 verse 22, inyong ingatang banaw, ipangilin ang aking Sabat upang amoy maging tanda sa pagitan ko ninyo upang inyong makilala ako Panginoon pabala sa inyo. Paano ito may tanda sa isang tao? Mayroong pag-iingat. Hindi po yan may tatak sa isang tao kung walang pag-iingat. Inyong ingatang banal. Kasi yan ay banal na araw. Kung nilapastangan natin yan, sinusuway natin, hindi po yan may tatak. Kasi ang tatak sa huling araw, Sabat. At yun ay nag-a-address sa ating Panginoong sa Kristo at sa Ama. Yan po yung pagkakilanlan natin sa Diyos. Address po yan. Kaya sabi dito, ang pangalan ay ginagamit din bilang authority. Mayroong otoridad. Binigyan sila ng otoridad. Diba sa Lucas, may kapangyarihan sila magpalaya sa demonyo. Galing ng mga masakit. Sa huling araw, kapatid, sabi nila G. White. Sa panahon natin ngayon, walang milagro, pero sa huling araw, buhos ang huling ulan, doon magkakaroon ng kapangyarihan ang mensahe ng Revelation 14. At dyan, maraming magpapagaling, sabi nila G. White. So, ang pangalan ay nagpapakilala o naghayag ng karakter. Ano ang karakter ng Diyos? Siya ay banal, matuwid, at malinis. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang karakter ng Diyos ay pag-ibig, banal, matuwid, at malinis. Yan po ang karakter ng Diyos. At itong 144,000, ang pangalan ng Ama at pangalan ng Anak ay naisulat sa kanilang noo. Ang ibig sabihin, yung karakter ng Ama, karakter ni Jesus Christ, yun po yung karakter ng 144,000. Kaya nga sabi ni Ellen G. White, ang antas na kabanalan ay kailangan maabot katulad sa kabanalan ni Jesus Christ at ni Enoch. Yan ang sinabi ni Ellen G. White. Ang sabi dito sa Revelation 5, ang mga ito'y hindi, sabi ang katangian, ang mga ito'y hindi nahawa sa mga babae, sapagkat sila'y malilinis. Yan ang 144,000. Ang mga ito'y nagsisunod sa kordero, saan man siya pumaroon. Ang mga ito'y pinili sa gitna ng mga tao, sabi ni Elizabeth na maging pangunahing bunga sa Diyos at ng kordero. Sa kanilang bibig ay walang natagpuang kasinungalingan. Sila'y walang dungis. Perfect sila. Banal sila. Walang dungis na nakita sa kanila. Kaya yan po ang katangian ng 144,000 inihayag na ng Panginoon. So, si Enoch at ang 144,000, ang buhay ni Enoch ay kumakatawan sa antas sa kabanalan na karakter na kailangan maabot ng 144,000. So, ang tanong, ano ang buhay ni Enoch nung lumakad siya kasama ng Diyos sa loob ng 300 years? Ano ang buhay ni Enoch? Ito at makikita natin, para makitaan natin yung lifestyle ni Enoch sa buhay sa libutang ito. Yun din dapat ang ating magiging buhay. Okay? Sabi ni G. White, sa last day events, yan muna.
Para hindi yata nalagay doon, ano? Nasobra kang ano eh. Okay, yan. Last day events 56, sabi dito, halimbawa ni Enoch. Lumakad si Enoch kasama ng Diyos ng 300 taon bago siya inilipat sa langit. At ang kalagayan ng sanlibutan noon ay hindi mas mabuti kaysa ngayon sa pagpapasakdan ng likas. Ang ibig sabihin, mapatid, kung ang impluensya ng kasalanan sa libutan sa ating panahon ngayon, mas katulad lang sa panahon ni Enoch. Pero si Enoch ay hindi nakahadlang ang kalagayan ng sanlibutan, impluensya ng sanlibutan sa kanyang pagpasakdan ng kanyang karakter. Kasi nga siya kasama ng Diyos, no? Kung paano lumakad si Enoch kasama ng Diyos, tinuturuan niya ang isipan at pusong laging makadama na siya'y nasa presensya ng Diyos. Ang ibig sabihin, tinuturuan niya ang kanyang isipan na lagi niyang makadama na siya'y nasa presensya ng Diyos. Paano ba natin gagawin ng kapatid? Naturuan natin ang ating isipan na tayo lagi nasa presensya ng Panginoon. Ang ibig sabihin, ang kanyang isip nakatuon lagi sa presensya ng Diyos. Nakatuon lagi sa karakter ng Diyos. Sabi dito, at kapag nagugulumihanan ang kanyang madalangin ay paitataas sa Diyos upang siya'y ingatan. Kapag dumaranas siya ng mga kagulumihanan, mga pagsubok sa buhay, ang kanyang dalangin ay pumapaitaas. Laging pumapaitaas. Minsan sa ating buhay, kapatid, kapag mayroong kagulumihanan sa ating buhay, mga pagsubok, mga kahirapan, sinusulo natin, ano? Dapat daw nating iharap sa Panginoon. Yan ang buhay ni Enoch. Kapag may mga suliranin, kagulumihanan sa kanyang buhay, ang kanyang dalangin ay pumapaitaas sa Diyos. Inihayag niya sa Panginoon ang kanyang mga kahilingan. Sabi dito, tumanggi siyang lumakad sa anumang makapagpalungkot sa Diyos. Ano ang bagay na magpalungkot sa Diyos? Kasalanan. Yan yung kinalulungkotan ng Diyos, kinamuhian ng Diyos. Kaya si Enoch, tumanggi siyang lumakad sa anumang nakapagpalungkot sa Diyos. Lagi ang Diyos ang patuloy na sa harapan niya. Sabi ni David, inilagay ko ang Panginoon sa aking harapan. Laging ang Diyos ay nanguna sa kanyang harapan, sabi dito ni Ziway. Siya ay nanalangin, sabi sa kanyang panalangin, ituro mo sa akin ang iyong daan upang hindi ako magkakamali. Ito yung dalangin ni Enoch. Tayo ba ay mapanalanginin, mga kapatid? Dapat ang ating panalangin daw, katulad kay Enoch, na ituro sa atin ng Diyos ang kanyang mga daan. Anong purpose? Upang hindi tayo magkakamali. Yan ang gusto ni Panginoon ni Enoch. Sabi ito, ano ang iyong kaluguran tungkol sa akin? Sabi ni Enoch, ano ba ang nakakalugod sa iyo, O Diyos? Lagi natin tatanungin sa Panginoon, ano ba ang nakakalugod sa Panginoon? Kapag nakikita natin yung mga bagay na hindi kalugod sa Panginoon, dapat nating tanggihan. Alam naman natin yung kapatid eh. Kasi kung nasa atin ang Holy Spirit, kapag mayroon tayong ginawang hindi kalugod-lugod sa Panginoon, ano magiging resulta? Boom! Kumakabog ang ating puso. Sinusumbatan tayo ng banal na Espiritu. Uy, hindi yan maganda. Pero kapag nasanay ka na, naging habit mo na, wala na ang pagsumbat. Nagiging lifestyle mo na. Lalo na yung games ngayon. Kapag nasanay na, wala naman hid ng puso. Pinasok na si Satanas ang utak. Kaya pag panalangin, ang hirap ng lumuhod. No? Totoo ba yan? Naranasan niyo ba yan? Huwag niyo sabihin din naranasan yan. Kaya pag panalangin ka, ang hirap lumuhod. Kasi nga, patay ang espiritual. Sabi nito, ano ang iyong kaluguran tungkol sa akin? Pangatlo, sabi ni Enoch, ano ang magagawa ko upang ikaw ay aking paluguran? Ano bang magagawa mo para malulugod sa iyo, Panginoon?
dapat ang lahat ng ating ginagawa, ang Diyos ay nalulugod. Katulad ni Enoch. Sabi ito, sa ganitong palagi ang niyang hinuhubog ang kanyang daan at landas ayon sa utos ng Diyos. Siya ay maging masunurin sa kautusan ng Panginoon. Kaya nga, sabi ko kanina, ang papataya at kautusan ay hindi pwede ang paghihiwalayin sa paglilingkod. Kasi yung ating pagsunod sa kautusan, bunga yan ng ating papataya. Pero pag walang papataya, hindi nakakasunod ang tao. Hindi yan nakakasunod. Ayan. Sabi dito, sa taglay niya ang sakdal na kumpiyansa at pagtitiwala sa kanyang Ama na sa langit. Ano pat siya ang tumutulong sa kanya, wala siyang sariling isipan o kalooban. Lagi niyang iniisip yung sabi ni Jesus Christ, sundin mo ang kalooban, hindi ang naging sarili. Ano pat siya ang napapaloob sa kalooban ng kanyang Ama. Sabi dito, si Enoch ay kinakatawan nilang nasa lupa sa pagparito ni Kristo na inilipat sa langit na hindi makakita ng kamatayan. So, ano raw ang kinatawanan sa iglesia sa salubong sa Panginoon na buhay? Katulad sa karakter ni Enoch. Yan po ang sabi dito sa Last Day Events. Sabi natin Last Day 56. Nagkaroon din si Enoch ng mga tuksong katulad natin. Sabi dito, napalibutan siya ng isang lipunang tulad sa atin. Ay kaaway ng katwiran. Ang kapaligiran niya ay may bahid ng kasalanan at kabulukang katulad sa atin. Ibig sabihin, yung kalagayan ni Enoch halos kapareho lang sa ating panahon. Ayan. Pero sabi dito, gayon may nabuhay na may kabanalan si Enoch. Hindi siya natukso. Namuhay sa loob ng 300 taon na hindi nagkasala. Yan Hindi siya nahawaan ng kasalanan ng kapanahonang ikinabuhayan niya. Gayon din, tayo ay maaring maging dalisay at walang kasalanan katulad ni Enoch. Maari. Ang ibig sabihin, mga kapatid, maaring mangyari. Bakit? Hindi ba kayang gawin ng Diyos kapag hiniling mo? Isasagawa ng Diyos yan. Sabi nga ni Efeso, sabi ng Efeso 3:20, ngayon sa makapangyarihang gumagawa ng lubhang sagana, nang higit sa lahat ng ating hiningi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Lahat daw ng ating hinihiling at iniisip, kung ito'y ayon sa kalooban ng Diyos, isasagawa po ito ng banal na Espiritu. Kung hiniling mo, Panginoon, sa umaga, huwag mo akong hayaang matukso o magkasala. Hindi ba bigay ng Panginoon yun? Ibibigay ng Diyos. Kaya nga, yun ang ating dalangin, na mamuhay tayo. Sikapin natin sa biyaya at kapangyarihan ng banal na Espiritu na gumagawa sa atin. Maging katulad kay Enoch. Sabi dito, sa paglapit kay Kristo, sabi ni Ellen G. White, manalangin ka sa iyong silid at sa araw-araw na iyong paggawa ay dalasan mo ang pagtawag sa Diyos. Si Jesus Christ, mga kapatid, madaling araw pa, pumupunta na siya sa lugar, naghahanap na siya ng lugar para siya ay manalangin sa Ama. Humingi siya ng tulong sa buong araw na kanyang gagampanan. Anong purpose? Para magampanan niya ang kanyang gawaing nakaatag sa kanya. At siya po ay walang kasalanan. So sa ating buhay, ang panalangin ay mahalaga. Sabi ni Ellen G. White, sa ganitong paraan, lumakad si Enoch kasama ng Diyos. Ibig sabihin po, si Enoch ay laging nananalangin araw-araw. Sabi ng Biblia, si Daniel ay 3 beses nanalangin sa loob ng isang araw. Si David naman 3 beses din. Umaga, hapon, at tanghali. Awit 55 verse
7:9, yan natin yung kapatid. Okay? Si Jesus Christ, madaling araw pa siya. Humahanap na siya ng lugar para kausapin ang kanyang ama. Ganun din dapat tayo. Sino ang nanalangin dito tuwing umaga? Bangon na lang diretso. Parang sinabi ko sa aking misis, anong purpose ng iyong pagbangon? Babangon ka para sa kape? Di ba? Ang pagbangon mo pa lang, pagbuka pa lang ng iyong bibig, mata, isambitin mo na ang pasasalamat sa Panginoon. Wala ka po nang unahin sa lahat ng bagay. Pagbuka mo pa lang sa iyong bibig o pagdilat pa lang mata, purihin mo na ang Diyos dahil buhay ka. At pagkatapos lumuhod ka, tumingi ka ng tulong sa buong maghapon upang hindi ka maharap sa tukso. Ang Diyos ay makapangyarihan. Tutulungan niya ang kanyang mahal na anak na lumalapit sa Diyos. Okay, sabi dito, ang ganyang mga lihim na dalangin ay pumapaitas na tulad ng mabagong kamangyan na pumapailang lang sa harapan ng luklukan ng biyaya. Ang ibig sabihin po, lihim na panalangin at araw-araw panalangin, tinatanggap ng Diyos. Pumapailang lang tulad ng isang kamangyan na mabangong samyo sa harapan ng Diyos. Sabi dito, hindi madadaig ni Satanas ang tao na ang puso'y suma sa Diyos. Hindi kayang gapihin ni Satanas. Kaya makapangyarihan po ang panalangin, kapatid. Minsan kasi sa ating buhay, kinatamaran nating manalangin. Pagising, hanap ka ng cellphone. Saan yung cellphone ka? Inuuna kagad yung cellphone. Titingnan kagad yung mga balita. Wala ngayon, lifestyle natin. Sa biyaya ng Panginoon, unahin natin sino ang agre? Taas ang kamay. Pagising sa umaga, manalangin na sa Panginoon. Manalangin na. Kasi kapag daw ganun po yung ating lifestyle, katulad ni Enoch, hindi raw yun madadaig ni Satanas. Ayan. So, sabi ng Gawa ng Apostol sa sulat ni G. White, page 427, paragraph 2 sa point 2, sabi ito, ang panalangin ay paraan ng langit sa pagtatagumpay sa kipagtunggali sa kasalanan. Ayan. Tayo ay nakipagdigma sa kasalanan, di ba? Ang kalaban natin kasalanan sa Satanas. Ang gawain ni Satanas, tayo ay magkasala. Okay, yun ang gawain ni Satanas. Pero, sabi ito, ang panalangin daw, ito yung paraan para tayo ay magtatagumpay. Pero kung wala ng panalangin, kinabuhayan na yung katamaran na. Walang pagtatagumpay doon. Kaya, ang hilig na laman umiiral. Yung Holy Spirit, hindi na nakagagawa. Kaya, ang panalangin, ito yung paraan ng Diyos sa langit. Sa pagtatagumpay sa ipagtunggalian sa kasalanan at sa pagpalago ng likas Kristiyano upang maging katulad sa karakter ni Jesus Christ. Ang mga banal na impluensya ng dulot ng panalangin ng papataya ay gagawa sa kaluluwa sa lahat ng kanyang hinihiling. Kaya nga sabi ni Pablo, lahat ng ating hinihingi o iniisip, isasagawa ng Diyos. Yan mga kapatid, lahat ng kanyang hinihiling, katulad ng kahilingan ni Enoch, ituro mo sa akin ang iyong daan upang hindi ako magkamali. Yan ang sabi ni Enoch. Ano ang bagay na nakakalugod sa Diyos? Ano ang magagawa ko upang ikaw ay aking paluguran? Sabi ni Ellen G. White. Yun yung mga panalangin natin. Kapag napaharap tayo sa tukso, iluhod natin, kapatid, sa biyaya ng Panginoon. Kasi nangako ang Biblia. Isasagawa ng Panginoon yung kahilingan natin at iniisip natin na ayon sa kanyang kalooban. Kaya nga sabi ng aklat ng Pilipos 2:13. Basahin ko na, kapatid. Pilipos 2:13. Sabi dito,
Sapagat ang Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanasa at paggawa, ayon sa kanyang mabuting kalooban. Isa sa gawa ng Diyos. Isa katuparan ng Diyos ang iyong kalingan at iniisip na ayon sa kanyang kalooban. Pero kung yung pagnanasa mo at paggawa, hindi ayon sa kalooban, hindi po yan ang Diyos ang gagawa doon. Ano ba yung kalooban ng Diyos? Si Kristo ang kalooban ng Diyos at ang kanyang kautusan. John 6:14. Si Kristo ang kalooban. Sa awit 40 verse 8, ang kautusan ang kalooban. Hindi pwedeng paghiwalayin si Kristo at ang kautusan. Maraming nanampalataya kay Kristo, pero hiwalay sa kautusan. Ha? Kaya kapatid, no? Isa sa gawa ng Diyos, isa sa gawa ng Diyos yung ating hinihiling at iniisip kapag ito ay naayon sa kalooban ng Panginoon. Ayan, no? Sabi dito, lahat ng kanyang hiniling sa pagpatawad ng kasalanan, sa pagtanggap ng banal na Espiritu, sa kalakasan at karunungan, kailangan sa pagganap ng kanyang gawain. So, galing tulad kay Kristo sa anumang kaloob na pangako niya, maaari tayo humiling at ang pangako ay iyong tatanggapin. Sabi ni Jesus Christ, kung hihiling ka na may pampataya, ay iyong tatanggapin. Ang problema lang, kung sinasabi ni Santiago, ano ang hinihiling mo? Humihingi ka ba para sa kalayawan? Ano ang purpose ng iyong paghiling para sa iyong kalayawan? Dalawa lang kahilingan eh. Pero ang gusto ng Panginoon, hilingin natin yung mga bagay na ayon sa kanyang kalooban. Okay? Dito tayo kapatid. Sabi ni Ellen G. White sa kanyang payo, sa ating panahon ngayon ay maiksi na. Dapat daw nating turuan ang ating isipan na laging makatuon sa dakilang araw ng Diyos. Sabi ito sa last event verse 34, dapat nasa isipan natin lagi ang dakilang araw ng Diyos. Yung dakilang araw, yung kanyang pagbabalik. Sabi dito, dapat nating turuan ang sarili na laging isipin at mamalagi sa mga dakilang tanawin ng kahatulan na nasa harapan natin. Ano ba yung kahatulan ng Diyos? Itong 7 huling salot, ito po yung huling hatol ng Diyos na ibabuhos sa libutan sa lahat ng mga taong tumanggi sa kanyang kautusan. Bago siya darating, mapatid, mauna ang kanyang general cross provision sa santuario sa langit. Pagkatapos tumayo si Kristo sa santuario sa langit, tapos na ang kanyang gawain bilang ministry sa paghihiwalay ng trigo at damo. Ibubuhos na niya ang 7 huling salot. At itong 7 huling salot, ito yung hatol ng Diyos sa lahat ng tao sa libutan. At pagkatapos ng 7 huling salot, darating na si Kristo. Kaya nga yung 144,000, yung buhay na salubong sa Panginoon, sila po yung buhay. Dadaan po sila sa 7 huling salot na walang tagapamagitan. Kasi si Kristo ay tumayo na sa sanctuary sa langit, tapos na ang kanyang gawain. Itong 144,000. Kaya nga sabi ni Jiwat, dapat nating turuan ang sarili na laging isipin at mamalagi sa mga dakilang tanawin ng kahatulang nasa harapan natin. Malapit na po na, Sabi to, sa habang nasa isipan natin ang mga dakilang tanawin, ang dakilang araw ng Diyos, kapag inihayag na sa atin, magkakaroon nito ng bunga sa ating likas. Sinabi sa akin ng isang kapatid, nagtanong kay Ellen G. White, yung isang kapatid, Sister White, sabi niya, inisip mo bang darating ang Panginoon sa loob ng 10 araw? Itong kapatid, nagtanong kay Ellen G. White. Tinanong si Ellen G. White, nag-isip ka ba, Ellen G. White, na si Kristo ay darating sa loob ng 10 araw? Kayo kapatid, anong tingin mo, 10 araw darating Kristo? Sabi nito, ano ang pagkakaiba? Sabi nito, nagtanong ulit, ano ang pagkakaiba sa iyo? Kung siya aman ay dumating ng 2 o 4 o 10 taon. 2 taon o 10 taon. Anong pagkakaiba sa iyo? Sabi ng nagtanong kay Ellen G. White. Anong sagot ni Ellen G. White? Sabi niya, inisip kong
iba ang aking gagawin kung alam ko ang Panginoon ay darating sa loob ng 10 taon. Sabi ni G. White, anong gagawin mo? Tanong ko naman, sabi ni G. White. Sabi nung nagtanong sa kanya, nagsagot sa kanya yung nagtanong kay G. White. Sabi niya ang kanyang sagot, ipagpipili ko ang aking arerian at pagsimulan kong saliksikin ang salita ng Diyos at sikapin kong babalaan ang mga tao at ihanda sila sa kanyang pagdating. At ako'y sasamo sa Diyos na gawin akong handa upang siya'y salubungin. Ito yung sagot ng nagtanong kay Ellen G. White. Sabi naman Ellen G. White, sinabi ko, kung alam mong ang Panginoon ay hindi darating sa loob ng 20 taon, kakaiba ba ang iyong maging buhay? Sinabi ni Ellen G. White doon sa nagtanong. Sabi niya, wika niya, palagi ko iba nga. Pero ang direktang sagot ni Ellen G. White, ito magbiging matutunan natin. No? Gaano ka makasarili ang salitang maging kaiba ang iyong buhay? Bakit naging makasarili? Kapag nag-isip ka, 10 taon darating si Kristo o 2 taon. Paano ba dumating si Kristo? 40 years pa darating. Siguro kapatid, kasi kapag inisip natin, matagal pang Panginoon, ano mangyayari natin? Magpayaman muna ako. Magsisikap muna ako sa sanlibutan kasi matagal pa naman ang Panginoon. Na? Pangarapin ko muna lahat ng mga bagay sa sanlibutan kasi matagal pa naman ang Panginoon. Magsisikap ako. Pero sabi ni Ellen G. White, kung alam niyang ang Panginoon ay darating sa loob ng 10 taon, sabi niya, isipin si Enoch. Isipin daw si Enoch, mga kapatid, ay lumakad kasama ng Diyos sa loob ng 300 years. Sabi niya, ito ang leksyon para sa atin upang tayo lumakad kasama ng Diyos sa bawat araw. Ang ibig sabihin, kapatid, ang pagnanasa o pagnanais tungkol sa pagdating ng Panginoon, araw-araw mo itong isabuhay. Marami nag-isip, darating ang Panginoon sa 10 taon pa. Naiba ang kanilang buhay. Kailangan ko munang maranasan ang maging mayaman sa sanlibutan. Mapit muna yung mga bagay sa sanlibutan kasi sabi nga narinig ko, payamanin lang ako ng Panginoon 1 taon, masaya na ako. Yun yung narinig ko. Sabi dito ni G. White, leksyon daw ito, kapatid. Katulad ni Enoch. Ito ang leksyon para sa atin upang tayo'y lumakad kasama ng Diyos sa bawat araw. Hindi tayo ligtas maliban tayo ay naghintay at nagpupuyat. Ang gusto ni Ellen G. White, gaano man katagal ang Panginoon, 10 taon o 4 na taon o 20 years o 40 years pa, dapat araw-araw kasama natin ang Diyos. Okay? Araw-araw nating kasama ang Diyos. Okay, yan mga kapatid, yan ang gusto ni parating ni Ellen G. White. Mga kapatid, ang 104,000 sila po yung buhay na sasalubong sa Panginoon. Sabi ni Ellen G. White, basahin ko. Sabi dito sa Last Day Events, page 23, pagbabalik ni Kristo. Madilim, makapal na ulap ang dumating at nagsalukpan sa isa't isa. Ang papawirin ay nahawi ng balumbon, sa gayon ang nakatingin kaming pataas sa magitan ng puwang sa Orion, na doon nang galing ang tinig ng Diyos. Hindi naglaon narinig ng aming tinig, narinig namin ang tinig ng Diyos gaya ng maraming tubig, nagbibigay sa amin ng araw at oras ng pagdating ni Jesus. Walang nakaalam sa araw at oras, di ba? Walang nakakaalam sa araw at oras. Maraming nag-interpret yan, mga kapatid, na walang nakakaalam sa araw at oras. Pero dito, sa darating na panahon, pagkatapos itong huling sahod, ihahayag ng Diyos sa 144,000 yung araw at oras kung kailan bababa si Kristo. Sabi dito, yan sabi ni Ellen G. White, hindi naglaon, narinig namin ang tinig ng Diyos gaya ng maraming tubig na nagbigay sa amin ng araw at oras ng pagdating ni Kristo.
At ang nabubuhay na mga banal, 144,000 bilang, ay nakilala at naunawaan ang tinig. Samantalang ang masama ay nag-isip, iyon ay kulog at lindol. Di ba nung gumulog, sabi ng mga tao, anghel ang nagsalita. Pero sabi ni Jesus Christ, yun ay paralulhati ng Diyos. Sa Juan, mabasa yan. Yung magsalita ang Diyos doon sa bundok ng Sinai, natakot ang bayan ng Diyos kasi kulog. Kasi yun ay boses ng Diyos. Nung marinig ni Juan ang boses ng leon na inihayag ang the great disappointment sa Revelation 10, isusulat sana ni Juan yun. Isusulat ko sana. Kasi naunawaan ni Juan yung kulog na boses. Pero hindi pinasulat ng Diyos sa kanya. Kasi malalaman ang kalagayan ng the great disappointment. Ang ibig sabihin, mapatid, sa bayan ng Diyos sa lubong, kapag sasabihin ng Ama ang araw at oras na tulad ng kulog, mauunawaan nito ng 144,000. Ihahayag ng Panginoon ang araw at oras ng pagdating ni Kristo. Ayan. Sabi dito, dito na tayo, kapatid. Malapit na tayo. Last Philippians 213. Samantalang sinita ng Diyos ang araw at oras ng paparito ni Jesus, pagbibigay ng walang hanggang tipan sa kanyang bayan, nagsalita siya ng isang pangungusap. At sa katumigil, samantala ang salita ay gumugulong sa buong lupa, ang Israel ng Diyos ay nakatayo sa kanilang mga mata, nakapako sa itaas. Ito yung sasalubong na buhay sa Panginoon. Nakatitig. Tinawag silang Israel ng Diyos, spiritual Israel. Sabi, pinakinggan ang mga salitang habang ang mga ito'y lumalabas sa bibig ni Jehovah at gumugulong hanggang sa kaduluduluhan ng lupa, gaya ng daguldul ng pinakamalakas na kulog. Yun ay sulumining nakakasindak. Sa katapusan ng bawat pangusap ay isisigaw ng mga banal ang luwalhati, hallelujah. Ang kailang mukha ay nagliliwanag ng kaluhatian ng Diyos. At sila ay nagliliwanag ng kaluhatian gaya ng nangyari sa mukha ni Moises nang manaog siya buhat sa Sinai. Yung bumaba si Moises na kinuha ang 10 commandment, grabe ang liwanag ng mukha ni Moises. Ganon din po ang magiging liwanag ang mukha sa makasalubong sa Panginoon. Diba? Napaganda nun. Pinakasasabi ko pangyari, mapatid, no? Sabi ito, ang masama ay hindi nakaratingin sa kanilang dahil sa kalutian. At nang ang hindi matapos na pagpapala ay sabihin doon sa mga nagparangal sa Diyos sa magitan ng pangilin ng kanyang banal na sabat, nagkaroon ng isang malakas na sigaw ng tagumpay laban sa hayop at sa kanyang larawan. Kaya nga ang huling labanan, yung pagtanggap sa tatak ng hayop at pagsamba nito. Yan po yung huling labanan, matid, no? Ito ay last na lang po ito, matid. Last the events, page 210. Hindi niya kalooban na sila'y pumasok sa mga pagtatanong. Hindi makakatulong sa kanilang espiritual. Tulad ng, sino ang bubuo ng 144,000? Sabi ni G. White, hindi raw nakakalugod kasi may nagtanong, Ellen G. White, sino ba ang bubuo ng 144,000? Nakakalugong sa Panginoon. Kaya ngayong discussion ngayon sa LGT at sa NFGT. Sino ang bubuo ng 140,000? Pero ang sagot ni Ellen G. White, silang mga hinirang ng Diyos ay makakaalam nitong walang alinlangan sa madaling panahon. Mga hinirang, tayo yon. Nasa atin, mga kapatid, ang buhay ng karakter ni Kristo at ni Enoch. Yan ang karakter ng kabanalan na inihayag ni Ellen G. White na kailangan maabot ng bayang sasalubong sa Panginoon. Yan ang karakter. Inihayag na ni Ellen G. White. Kaya,
Yan po yung sinabi ni Ellen G. White. Wala, alam mo, silang mga hinirang ng Diyos ay makaalam nitong walang alam. Inihayag na ni Ellen G. White. Kaya nga matid, ito ang ating buhay. Yung buhay ni Enoch na namuhay siya sa loob ng 300 years na walang kasalanan. Yun yung ating sikapin sa biyaya at kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Sapagkat ang nangako ang Biblia, kung tayo hihiling at iniisip natin na gusto nating paglingkuran ng Panginoon, ang banal kapangyarihan ng Banal na Espiritu, ang isasagawa upang ating may pamuhay, ang buhay na katulad ni Jesus Christ. Okay? Nawa, pagpalain tayo ng mensaheng ito, maihanda tayo sa pagsalubong sa ating mahal na Panginoon. Ito ang dalangin sa pangalan ni Jesus.